Hi! Welcome back again sa aming kusina. So for today's video, sabi ko nga, pagka okay yung recipe na to, pag maganda yung outcome, I will gonna share my recipe, the measurement of my ingredients. So now natikman ko na ang aking puto cake. So ayan, i-share ko na sa inyo kung ano yung mga technique, ano yung ingredients na nilagay ko. Of course, ayaw ko naman na mag-share sa inyo na hindi maganda yung outcome, lalo na ito ay first time ko. Pero ayan, hindi talaga ako nabigo dahil kahit first time, para sa akin ay tama lang yung timpla. Hindi siya matamis, hindi rin siya matabang. Basta perfect para sa akin. Kaya kung gusto mo gayahin, ayan, panoorin mo hanggang matapos at para makuha ka rin ng idea paano magawa ng puto cake. So pinaghalo ko lang yung mga dry ingredients. 1.5 cup flour, 1/4 cup sugar, 1.5 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon salt, and then after ko mahalo lahat ng mga dry ingredients, gradually add 3/4 to 1 cup room temperature water, and then mix until na mawala yung mga lumps or mga buo-buo sa ating mixture. So naset aside ko muna ang aking mixture. Dito tayo sa second process. So meron ako ditong 4 large egg whites, and then naglagay ako ng 1 teaspoon cream of tartar, and gradually I add half cup of sugar plus 1 teaspoon of vanilla extract, and then na-whisk ko siya hanggang sa comes out soft peak. So ayan, ito kung mapansin nyo, ayan, and then it's time to mix into our mixture. So ayan, so pag mag-mix tayo sa mixture, dapat fold and cut or cut and fold, ano ba tawag yan? Yung parang folded, hindi siya pwede yung naghalo ka lang naghalo dyan dahil magkakaroon ng watery or basta may mga technique ba sa mga gumagawa ng cake, sa mga nagbibake, alam nila yung ibig yung sabihin. So, para sa mga mahirap kasi paliwanag pagka hindi ka gumagawa, parang ang hirap, parang hindi mo magets ba. Pero dati ganun din ako. Bakit kailangan talaga ganyan yung paghahalo? Hindi ba pwede yung parang naghahalo ka lang na nagluluto? So, proceed tayo. Move on ako doon sa pag-explain kung paano ihahalo. So, ayan, hinati ko ng aking mixture kasi gusto ko may dalawang flavor, may obe at original. So itong obe, naglagay ako dito ng salted egg. Then itong isa is plain pero naglagay ako ng cheese toppings. Actually, this is optional sa may mga gusto lang. Pero kung wala kang ilalagay dito, doesn't matter, okay lang yun. Pagdating naman sa steaming time, na-steam ko siya mga around 25 to 30 minutes. Pero kung gusto mo malaman talaga kung okay na inyong puto cake, ayan, kuha ka ng toothpick, susukin mo. Pag lumabas na basa pa, hindi pa yan luto. Pero pagka dry na, lutong-luto na yan. Pwede mo na tanggalin, palamigin. Ito na ang aking puto cake. So, tatry ko siya. This is my first time making puto cake. If it comes out good, I will gonna share my recipe. Ayan, excited na ako mag-slice dyan dahil nga first time gusto ko matikman. Pero pinapangako ko nga sa unang part ng aking video na pagka okay sa aking pakiramdam, sa aking panlasa, ay talagang i-share ko sa inyo ang aking recipe. So ayan, kayo na bahala, kayo na humusga kung gusto nyo may-try it. Subukan mo na. Pero kung hindi mo nagustuhan, di wag mo nang ulitin. At least nasabi mong nasubukan mo. Anyway, nawala yung salted egg, yung pala lumubog. Ay naku, bakit lumubog? Baka gusto siguro sumisid. So ayan. So masarap naman talaga. And then that's it for today. Thank you so much for watching and see you on the next video.